para sa mga pulpul. Para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, ako magaling talaga. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire dito po sa Liberty Radio. Tayo po ay napapanood at napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa mga nanonood po sa atin at sumusubaybay sa atin sa gawing kanan po ng ating live streaming ay meron tayong chatroom. Maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Muli po tayong tatalakay ng mga paksa na ating po pag-uusapan ngayon. Ito po ay tatampukan ng mga pangunahing balita. Yung iba po bukas pa lang lalabas sa balita. Meron na naman pong
pong ikinalat na ika nga po katangahan mga kaibigan sa GSIS. Dahil po dito sa panukala, ito nag-uunahan na sa sa pagkakapirahan. Basta pagkakapirahan ang dali lang nila mag-isip ha? Katulad nitong GSIS, mga kaibigan, ang balak daw po dahil sa ang mga teacher wala namang magagamit na laptop, walang mga gadget, mga kaibigan, napakamahal niyan kumpara po o hindi maaabot ng kakayahan ng mga guro para sila makabili ng mga gadget, lalo-lalo na yung mga laptop o desktop, mga kaibigan, na pwede nilang gamitin sa kanilang pagtuturo. Pero ang GSIS daw, bigla na namang umentra ito kasi pagkakapirahan project Handa raw po, mga kaibigan, na pautangin yung mga guro. At syempre, alam nating lahat, mga kaibigan, ngayon po ay kaarawan ng ating dakilang bayani na nung maliliit pa tayo, itinuturo sa atin na siya ang ating pambansang bayani. Doon pa lang sa kanyang pagiging pambansang bayani na wala namang opisyal na deklarasyon para siya tawaging national hero o pambansang bayani, doon pa lang kitang-kita na natin ang kawalan ng pagpapahalaga sa mga ginawa ni Dr. Jose Rizal sa kanyang bansa at mamamayan. Ito ho namang dating sekretary o kalihim ng Department of Health. Bigla yatang naging stuntman, si Garin. Bay akalain ninyo, lintik po ang pagbaliktad nito, mga kaibigan Mukhang ayos na ang buto-buto sa sa administrasyon Abay sinesermonan yung pong opisyal ng yung special consultant na pinagbitiw sa tungkulin, mga kaibigan. Nilecturean ni Garin. Ano rin pala ito, kung saan makikinabang, doon siya, mga kaibigan, sa bagay, hindi natin siya masisisi dahil meron siyang kaso. Baka yung kaso na yun, naareglo na, Ito naman PhilHealth, mga kaibigan, sinasabi na yung Pangulo ngayon ng PhilHealth may hamon kay Roque. Hinahamon niya si Roque. Gusto mo ba akong palitan? Sabi be my guest. Yan ang sabi ng Pangulo ng PhilHealth. Sabi ni Garin shut up doon sa kay Liatchon, kay Dr. Liatchon. Tumulong ka na lang, ba? Biglang nag-iba tono, Sintonado na. Yan ang masakit, Sabi ko nga sa inyo, makapagsasalita ka lamang ng tama at ng katotohanan kapag hindi ka kasali sa sindikato. Yun At meron daw 22,000 duplicate sub-beneficiaries ang natuklasan po ng Department of Social Welfare and Development. Babasahin natin ito kung ano ibig sabihin itong DSWD, mga kaibigan, na merong 22,000 na duplicate beneficiaries. Dito po sa aid programs na sinasagawa ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Bueno, mga kaibigan, uunahin nating pag-usapan dahil kaarawan po ngayon ng ating dakilang bayani na si Dr. Jose Rizal, na dahil po sa kanya, yung ating pong bansa ay sa kanya nagsimula
para ang ating bansa ay magising sa sa pananakop sa atin ng mga Kastilang dayuhan nung kanilang kapanahunan, At ito nga sa katotohanan, si Dr. Jose Rizal, hindi pa ho yan matatawag na national hero. Officially. Ha? Pero, kasi bakit? Ba't hindi pa nadideklara ba't hindi national hero si Jose Rizal? Samantalang nung tayo'y nag-aaral, mga kaibigan, sa elementarya pa lang, itinuturo sa atin ng mga guro na si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Di ba? Merong pambansang hayop, may pambansang bayani, may pambansang awit. Ganyan yan mga kaibigan all the while pala, hindi accurate yung natutunan natin sa ating pong paaralan. Sapagkat itong si Dr. Jose Rizal at saka ang maraming bayani, ni isa pala dyan, wala pa tayong maituturing na pambansang bayani o national hero. Wala. Bakit? Yan palang pagiging national hero, nangangailangan na yan po ay maisabatas. Para magkaroon ng deklarasyon na ikaw ay kikilalanin bilang isang pambansang bayani. Yun ang nakapagtataka. Hindi po? Hindi po ba? Sipin ninyo, anong panahon na tayo ngayon, hanggang ngayon, si Dr. Jose Rizal, hindi pa pala ito national hero. Gayong sa ating pagkakaalam, siya'y pambansang bayani. Kailangan pa pala yan dumaan sa legislation, mga kaibigan. Sa palagay ninyo, ano ang dahilan kung bakit hanggang ngayon si Dr. Jose Rizal at ang ating mga itinuturing din nating mga pambansang bayani, kamukha nila Andres Bonifacio, sila Antonio Luna, lahat ng mga nagtaya ng kanilang buhay, nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Lahat sila, mga kaibigan, anong dahilan? Kayo, sa palagay ninyo, ako, isa lang ang masasabi kong dahilan Iyong pagdedeklara sa kanila bilang mga national hero, hindi ginagampanan ng mga mambabatas sapagkat hindi pagkakakwartahan. Nakita ninyo, kung ngayon mabubuhay si Dr. Jose Rizal, baka sila Andres Bonifacio. Halimbawa, may pagkakataon na sila ay pwedeng mabuhay muli sa panahon natin. Ngayon, bumangon sa kanilang libingan at muling bigyan ng pagkakataong mabuhay upang makita nila kung ano ang ibinunga ng kanilang pagpapakasakit. Ano ang ibinunga ng kanilang ipinuhunang buhay para po sa ating bansa at sa kalayaan ng ating bansa at mamamayan. Ano sa palagay ninyo ang magiging reaksyon nitong mga sila Dr. Jose Rizal? Lalo na ngayon na kinakamkam ang ating mga teritoryo
na tayo ang may-ari, na kinikilala ng buong mundo, na tayo ang may-ari, pero ang mga Pilipino ni hindi nagkakaisa para manindigang atin yan upang ang gobyerno magkaroon ng kahihiyan at gawin nila ang kanilang tungkulin, sinumpaang tungkulin, mga kaibigan, na kanilang ipagtatanggol ang ating bansa sa anumang uri ng pananakop. Di ba? Baliktad ho eh. Ngayon, sa buong mundo, yung mga kaalyado nating bansa, kasama na ang Amerika dyan, mga European countries, Asian countries, mga kaibigan, sila ang naninindigan para sa atin. Baliktad eh. Hindi lamang sa issue ng pag-agaw sa ating mga teritoryo. Kung hindi, pati sa nanganganib, nakalayaang ginagarantiyahan sa ating saligang batas. Mga kaibigan, alalahanin ninyo, si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang doktor, inhinyero, at kung ano-ano pa. Merong isang pinakamahalagang pagkilala kay Dr. Jose Rizal. Ang buong mundo, ang mga bansang kumikilala sa kanyang kabayanihan. Kasi pati Germany, meron niyang mga monumento ni Rizal o ribulto ni Rizal na inilalagay nila sa iba't ibang bansa. Doon sa mga nagsaliksik, nagsipag-aral kung sino ba itong si Rizal. Hinangaan nila ang kabayanihan nito. Kaya pati sa kanilang mga bansa, nilalagay siya ng ribulto. Mga kaibigan, bilang pagkilala sa kanyang naiambag para sa kalayaan. Isang halimbawa na pagtutularan. Mga kaibigan, kapag ka birthday, sabi ko nga sa mga nakaraan, di ba? Pag birthday ni Rizal at ng ibang mga bayani, o kaya araw ng kanilang kamatayan, may mga seremonya ang gobyerno, mga nasa gobyerno. Kung umawit ng pambansang awit, pag tinitigan mo, kikilabutan ka sa itsura nila. Mga nangakabarong Tagalog. Ang kamay nasa dibdib pa at nakatingala habang itinataas ang ating bandila. Di ba? Pero, talagang akala mo'y nagpapahalaga at nagtataguyod ng simulaing ipinakipaglaban ni Rizal at ng ating mga bayani. Pero sa katotohanan, yung kabaliktaran ng ginagawa nila. Mga kaibigan, di ba? Kabaliktaran magnanakaw ba si Rizal? Hindi naman Wala naman bayaning magnanakaw Sabi ko nga sa inyo, yung mga magnanakaw ngayon, ang gusto niyan, maging bayani pa sila. Pero may kasabihan hindi nga pwedeng, ang gusto nila, magnanakaw na sila, bayani rin sila sa mata ng publiko. Paano nila nagagawa yun? Nagkikreate sila ng image na pinahahalagaan nila ang ating mga bayani.
Yun, seremonya nila dadaanin. Mga kaibigan, para masabing bayani rin sila. Ha? Sabi nga, kung ang lakad mo itik, abay, ang huni mo itik. Abay, itik ka. Hindi ka agila. Hindi ka pwedeng itik ka na agila ka pa. Hindi pwede yun. Ganon din sa pagiging bayani. Hindi ka pwedeng bayani ka na, magnanakaw ka pa. Oh, nakakita na ba kayo ng ganon? Bayaning magnanakaw? Ba? Wala po, mga kaibigan. So, itong si Dr. Jose Rizal, yung mga bayani natin, lalo na si Dr. Rizal, ano yan isa yan sa pinakamahusay na tao pagdating sa karunungan, katalinuhan. Yun regalo yun mga kaibigan, na nabuhay sa mundo, si Jose Rizal. Itong si Rizal nga, at mga bayani natin, akala natin mga national hero. Pero hindi sila nadideklara sapagkat hindi pagkakapirahan yun para pagkaabalahan ng mga mambabatas. Di ba? Hindi mo naman magagamit sa pagsisipsip yan. Yung pagpasa ng batas na nagdedeklarang sila Dr. Jose Rizal ay bayani. At ito pa, ano yung sinasabi natin kanina na bukod sa pagiging doktor, manggagamot, etc., engineer, lahat, ano yung pinakamahalagang papel na doon kinikilala si Dr. Jose Rizal? Yun ay ang kanyang pagiging journalist. Silang, kumbaga, ang founder ng journalism sa Pilipinas. Sila yun Lalo na si Dr. Jose Rizal. Sapagkat ang mga sulat ni Dr. Jose Rizal, mapalibro, mapaperiodiko, yan ang naging dahilan. Yan ang nagsilbing mitya para magising ang ibang mga bayani at ang mga mamamayan. Upang ipakipaglaban nila ang kanilang kalayaan. Dahil yung kalayaan, hindi ho nabibili yan. Mga kaibigan, yan ay ipinakikipaglaban. Yun ang ibig sabihin nun. Sa madalit sabi, sa simula pa lang, talagang ang mga mamamahayag na katulad nila, yan ang nagtataya. Kung ikaw ay isang klase ng mamamahayag na nakamuka nila Plaridel, nila Dr. Jose Rizal. Pero kung yung klase ng mga journalist daw sila, ano ba sinasabi ninyo dyan? Itong bansa natin nilulukob na ng inchik Kung ano-ano pa pinag-uusapan ninyo. Hindi ho ba? At ang mga Pilipino ngayon, siguro hindi na nakalalamang yung nagpapahalaga kung bakit tayo lalo na ang mga henerasyon na inabot natin
Ilang henerasyon niyang inabot natin. At itong mga sumusunod sa atin ngayon, inabot natin. Pero, itong mga sumusunod na henerasyon ay nanganganib na hindi na nila tamasahin ang kalayaang tinamasa natin at ipinakipaglaban ng ating mga bayani. Ni Dr. Jose Rizal, lalo-lalo na, siya yung naging mitya ng pag-aalsa ng mamamayan laban sa pananakop ng mga dayuhang Kastila. Sipin ninyo, gaano kahabang panahon, 500 taon tayong sinakop ng mga Kastila. Inabuso. Nung isilang si Rizal, yung pala ang magiging simula ng ika nga po'y paglaya ng ating bansa mula sa pananakop ng mga dayuhan. At yun ang naging dahilan na ika nga po'y umantig sa kalooban ng mga nooy gusto nang kumawala sa pagkaalipin at pananakop ng mga dayuhan sa ating bansa. Ngayon, kapag dumadating ang mga ganitong araw na ginugunita ang kanilang mga kaarawan, mga kaibigan, ang daming, siyempre, para magkaroon lang ng aktibidad, itong mga traidor sa bayan, na hindi naman itinataguyod kung ano yung simulaing ipinakipaglaban ni Dr. Jose Rizal at ng mga bayani, mga kaibigan, para magkaroon lang ng aktibidad, nakikigunita. Naglalagay pa ng mga bandera yan, pinagkakakitaan pa nila yun. Magkakabit ng mga bandera sa karsada, kung saan-saan. Di ba? Pag birthday, namatay, ganun yan pinagkakapirahan, kinakalakal. Yan ba ang tamang pagpapahalaga sa kanilang mga pagpapakasakit? Isipin ninyo, ilang taon lang sila. Si Rizal noon between 34 to 37, di ko kabisado mga kaibigan. Yun lang ang edad niya Isipin ninyo yan. Pero sa mahabang panahon, gaano kahabang panahon, naghirap si Rizal, pinahirapan. Di ba? Kinulong, nag-exile muna, dinampot, tinapon sa dapitan. Yung iba naman sila, Plaridel, si Marcelo H. Del Pilar, namatay sa gutom tsaka sa TB. Diba yan yung sinasabi nating hinanakit na katulad nung nasambit nung international singer natin na si Lea Salonga na PI Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Iyan hindi man ganyang eksakto. Si General Luna, ganyan ang sinabi. At si Rizal nga, binasa natin yung sinabi niya, di ba, nung isang araw. Merong hinanakit kung marunong kang makiramdam sa kanilang mga isinulat.
Meron siyang hinanakit. Di ba? Ang kanyang pakiusap sana yung mga nabuwal sa lalim ng gabi ay inyong alalahanin. Ibig sabihin, pag wala na sila, pahalagahan naman ninyo yung aming ginawa at naiambag para sa paglaya ng bansang ito. Ngayon, makikita pa ba ninyo? Ito bang nangyayari ngayong walang habas na pagsasamantala, pagpasok, pananakop ng mga inchik dito sa Pilipinas, may nagpapahalaga pa ba sa kanilang ipinakipaglabang simulain? Wala na Iilan na lang tayo na nag-uusap-usap. Pagka nag-post sa social media, may pa-like yung iba, pero konti pa rin. Isipin ninyo, napakarami nilang pinagdaanan, hirap na pinagdaanan, at dahil doon nabuwis ang kanilang mga buhay. Yan yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal. Para niyang sinasabi sa ibang salita, abay, alalahanin naman ninyo ang ginawa namin paghihirap. Huwag niyo sayangin. Kumbaga sa negosyante, mayamang negosyante, namatay. Yan, kamukha ng mga namamatay ngayon. Mamamatay din lahat Diba? Kung may iiwan yung kayamanan sa pamilya, sa mga anak. Para bang ang ibig sabihin, abay, itong pinaghirapan ko, inipong ko para sa kinabukasan ninyo, huwag ninyong waldasin. Yun ang kahulugan sa ibang salita. Hindi ho ba? Para tuloy, naalala ko tuloy yung sa Hong Kong, yung mayamang inchik sa Hong Kong. Diba? Napalathala yan. Siya yata yung pinakamayaman sa Hong Kong. Nanegosyante. Alam ba ninyo, sa dami ng pera niya, nag-iwan man siya ng pamana sa kanyang mga anak. Hindi siya nag-iwan ng sobra-sobra. Konti lang. Iwan niya. Yung sapat lang para sa kanila. Alam niyo kung bakit? Pinamigay nung inchik yung kayamanan niya sa kawang gawa. Bakit? Ano ang katwiran nung inchik? Kasi baka ito ang iyong ikasama. Baka ito ang ikapahamak ng mga anak niya. Kaya minabuti niya na wag iwan yung sangkaterba niyang kayamanan sa kanyang mga anak. Parang ganun din yan, hindi ba? Ito ang kalayaan, wala tayong pinagkakautangan ng loob dito sa mga nasa gobyerno. Ang dapat nating tanawan ng utang na loob at pagkilala ay itong sila Dr. Jose Rizal. Sapagkat ang ipinamana nila sa atin ay yung kalayaan na hindi nila tinamasa noong sila ay nabubuhay pa. Mga kaibigan, bago ko sa inyo iparinig ang isang tula at awitin na nilikha o isinulat ni ni Gat Andres Bonifacio. Mga kaibigan, ito lang sasabihin ko. Para sa atin na mga nakaaalala, ay ipagpatuloy nating alalahanin si Dr. Jose Rizal at ang ating mga bayani bilang pagpapahalaga sa kanilang malaking ipinuhunan para sa kalayaang tinamasa natin.
at ng ating bansa. Patuloy nating pahalagahan ang mga simulain na kanilang itinaguyod at ng mga bayani na nag-alay ng buhay para sa kalayaan na ngayon ating tinatamasa. Ito bang kalayaan tinatamasa natin papayagan pa ba natin? Basta-basta na lang? Aagawin sa atin ang mga dayuhan? Aba, sabi ko nga kanina, mabuti pa ang mga bansang dayuhan. Sila pa ang lumalabas ngayon na nagpapahalaga sa kalayaan natin. Hindi ho ba? Dinidepensahan tayo sa inchik. Para magmukhang gago yung inchik, kinikilala nila ang ruling, ang favorable ruling sa atin na nagsasabing tayo ang lehitimong may-ari ng mga teritoryong sinakop ng inchik. Hindi ba tayo nahihiya sa ating mga sarili? Nakatanga kayo? Ni hindi nyo masabi? Hindi kayo makapanindigang ayaw natin sa inchik? Sa pananakop ng inchik? Hindi ba tayo nahihiya na ang mga dayuhan ang nagsasabing sila ay nababahala? Pati na sa kung anong-anong batas na sisikil sa kalayaan ng bawat mamamayan. Di ba tayo nahihiya ron? Pakikialam ba yun? Hindi. Tayo po ay nasa panahon na hindi pwedeng walang pakialam ang ibang bansa sa atin. At yan ay may kasabihan, no man is an island. Nasa panahon tayo na tayo ay miyembro ng United Nations, ng samahang pandaigdig, nagkakaisang samahan. Kaya pakikialaman tayo. Hindi sila pwedeng makialam sa atin kung hindi tayo miyembro ng United Nations. Pero miyembro tayo parang asosasyon yan. Hindi mo pwedeng pakialaman ang pamamalakad ng isang asosasyon kung hindi naman tayo miyembro dun. Di ba? Di ba tayo nahihiya sa ating mga sarili? Pagkatapos makiki-happy birthday kayo kay Rizal? Ano ba hangarin yan? Bakit natin pinapahalagahan ang kalayaang pinaghirapan nila? Dahil itong kalayaang tinamasa natin, na-enjoy natin, yan din ang gusto nating maiwan sa ating mga anak at sa anak ng ating mga anak. Narito ang tula ni Andres Bonifacio na iparirinig natin sa inyo, bibigkasin ng ating katropang si June de Valencia, isang mahusay na singer at aktor. At ito'y iniaalay natin dahil kaarawan ngayon bilang paggunita sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, hindi dahil sa batas, pambansang bayani sa puso nating mga kumikilala pa sa kanya at sa kanyang mga nakasama. Narito ang tula na pinamagatang Aling Pag-ibig Pa na isinulat ni Gat Andres Bonifacio
At susundan po ito ng isang awiting may katulad ding pamagat. Pag-ibig sa tinubuang lupa, tula ni Andres Bonifacio. Ito'y ang inang bayang tinubuan. Siya'y inatangi sa kinamulatan ng kawili-wiling liwanag ng araw na nagbigay init sa buong katawan. Kalakip din ito'y pag-ibig sa bayan. Ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal, mula sa masaya'y gasong kasanggulan hanggang sa katawa'y mapasalibingan. Sa aba ng abang mawalay sa bayan, gunita may laging sakbibi ng lumbay. Walang alaalat inaasasam, kundi ang makita'y lupang tinubuan. Pati nang magdusay 10 kamatayan, wari ay masarap kung dahil sa bayan, at lalong mahirap o himalang bagay, lalong paghirog pa ang sa kanya'y alay. Kung ang bayang ito'y masasapanganib at siya ay dapat na ipagtangkilik, ang anak, asawa, magulang, kapatid, isang tawag niya ay tatalikdang pilit. Hayo na nga, hayo kayong nangabuhay sa pag-asang lubos ng kaginhawahan at walang tinamo kundi kapaitan. Hayo na't ibangon ang naabang bayan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak, ng kahoy ng buhay na nilantat sukat, ng balabalakit makapal na hirap, muling manariwat sa bayay lumiyag. Ipahandog-handog ang buong pag-ibig at hanggang may dugo'y ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid, ito'y kapalaran at tunay na langit. Sabi ho nitong si Garin, magugulat kayo. Etong si Janet Garin na ngayon Congresswoman. Tatandaan ninyo yung tungkol sa bakuna na maraming namatay. Di ba kinakasuhan siya ron? Magtaka kayo ang tagal na nahimik yung kasong yun, nawala. Di ba? Umepal pa nga siya doon Itong mahilig pumapel na Pau Chief, si Persida Acosta. Bandang uli, may kasalanan na siya. Di ba ho? Nung una, ito'y sinisisi sa nakaraang administrasyon dahil nga maraming namatay. At ang nakapagtataka ho, bakit nangamatay? Yung mga nangamatay, pare-pareho na bakunahan. Ano ba tawag doon sa bakuna na yun? Nakalimutan ko Yung sa dengue, di ba? Ngayon, ito, magtaka kayo kaya pala tumahimik na yata si Garin, nag-aral tumambling. Sumama muna yata sa SOS Daredevil, para mapag-aralan niya ang pagtumbling. Dahil ang sabi niya dito kay Dr. Liachon, shut up na, tumulong na lang. Tanin niyo mapapansin ninyo yung biglang paglutang ni Garin, out of the blue, out of nowhere. Out of nowhere ito kasi dapat dito tahimik siya Dahil siya ay merong kaso.
Pero yun na nga, walang nangyari sa kaso, bakit niya ginagawa ito? Kahit pa ano ang sabihin ngayon nitong si Janet Garin at saka ng administrasyon, wala na ho eh. Wala nang credibility sila. Kahit sabihin mo pa, kaya nagsasalita si Guarin ngayon para inakala siguro nila na may kredibilidad si Guarin. At ito ang makakasira para wasakin ang credibility ni Dr. Liachon. Yan ang pakay nun eh. Ito, basahin natin It is not surprised that he was asked to resign from his post in the National Task Force. Yan ang sabi raw ni Guarin. Hindi raw nakakasurpresa na tinutukoy niyang tinanggal ay si Dr. Tony Liachon sa kanyang pwesto doon sa National Task Force. Bilang siya ang special advisor. Ngayon, sabi nitong si Guarin, dahil nga ito'y kasunod nung pagtanggal kay Dr. Tony Liachon, siya raw ay nakapagtrabaho kasama si Liachon sa panahon na siya ay nakaupong kalihim ng Department of Health at chairman ng Philippine Health Insurance Corruption, Corporation, mga kaibigan, board. Sabi ni Garin, ito daw talagang si Liachon, mahilig itong magpamidya ng kanyang opinyon sa halip daw na makipagdiskusyon o makipagtalamitam sa ibang mga eksperto. Unang-una, sabi ni Garin, medical and scientific concepts and discussions often need not be discussed in public in the early stages, primarily because it will cause more harm than good to alarm the public while awaiting counterfactuals, sabi ni Garin. Hindi naman ikaw yung nakaupo doon, hindi ka naman miyembro nun eh. Di siyempre, nakakaalam. Di ba, sabi nga ni Liachon, hindi siya pinakikinggan eh, mga kaibigan. At pinatatahimik din siya nung mga kasamahan niya dun sa task force na yun. Ang gusto masusunod, yung presidente na military. Military yun, nalalaman sa medicine nun. Ang alam niyang sugpuin siguro, yung bagay, kung naging magaling silang military, ba't hanggang ngayon may insurgent dito? Tapos tayo, pahihirapan nila, wala naman tayong mga kasalanan, sila yung hindi makasugpo ng terorista, di ba yun ang trabaho ng military? Kung ang susugpuin mo, sakit, di doktor yun, sino ang credible doon? Sila o ito? Ngayon, minamaliit ni Garin ang kakayahan nitong si Liachon, mahilig daw ito. Yun din ang sabi ni nung general na nandiyan, si Galvez, yun din ang paratang niya kay Liachon. Ako, mas maniniwala ako kay Liachon sapagkat yung kanyang sinasabi, sabi ko nga kagabi, yun ang tumutugma sa sinabi ng Senado, sa lumutang sa Senado, di ba? Sino nagsasabi niyan? Di ba sila Lacson? Sila Soto? Dahil nag-imbestiga sila sa Senado? Na hindi sila naniniwala sa nire-report ng
ng DOH. O ano sinasabi ni Guarin? Ito ba sa palagay niyo, ito'y makakatulong sa administrasyong ito ha? O hindi na, yan yung sinasabi ko noon. Halimbawa, kaya ayaw natin yung babrand na dilawan-dilawan. Kasi, baliwala naman yun eh. Bakit? Partido yun eh. Hindi dilawan. Hindi naman partido magpapatakbo ng gobyerno o napupwesto sa gobyerno eh. Kundi, yung nasa partido. Hindi ho ba? Yung tao. Kaya kung pipili tayo ng mga dapat nang ilalagay sa pwesto, ng iboboto natin, tayo dapat ay nagbabase hindi dahil sa partido. Nagbabase dapat tayo sa track record ng mga kumakandidato. Nagtataka nga ako eh. Sabi ko sa inyo eh. Sa mga nakaupo ngayon, mas marami. Tanungin mo eh. Teka muna, bakit ka ba tumakbong congressman? Ngayon mo na lang itatanong, nandyan na sila eh. Ano ba naging track record mo bago ka tumakbo? Hindi ba yung mga yan eh, nagsulputan lang? Walang ipinuhunan, walang itinaya? Tumakbo lang, tumindig lang sa entablado, sasabihin, mahal ko ang aking mga kababayan. Induropot ka. Paano mo nasabi yan? Di ba? Ito ang gagawin natin. Ayun. Gagawin. Pero walang napatunayan. Di ba? Walang track record. Ngayon, ganun din sa parti-partido. Paano ngayon? Ito, tanong ko sa mga hinduropot. Lalo na sa mga, yung mga DDD. DDS pala. DDD. Pagka ba dilawan, sabi nyo nung araw, kasi madalas kong tinatanong yan, wala pang sumasagot niyan eh. Kung halimbawa ka ako, katulad ni Dilima, dilawan. Halimbawa, si Dilima, nakipagkasundo ng lihim. Ganun naman eh, di ba? Katunayan, yung partido nila ngayon, gano'ng karami ang galing sa dilawan dyan. Di ba? Ang dami niya. Ultimo si Presidente Duterte, dilawan dati yan eh. Noong 2010, dilawan yan eh. Tumakbo si Pinoy, kay Pinoy siya eh. Ngayon, yung sinasabi, yung dilawan. Halimbawa, katulad ni Dilima, kasundo. Susuporta na ako, ganyan. Lihim. Hindi naman lang gagawing sa harap ng publiko yung sasabihin, di ba? Ganyan naman mga politiko eh. Kung sino yung ruling party o nakaupo, naglilipatan, di ba? Puro mga balimbing eh, di ba? Kasi parang baboy yan eh, yung mga politiko. Maikukumpara mo sa mga baboy. Bakit? Kasi kung nasaan yung darak, doon sila sumasabsab eh. Kung nasaan yung labangan, doon sasabsab yan. Kaya, pag kami naupo, lipatan para makasabsab ka sa pork barrel. Kung ikaw congressman, kung ikaw local official, dati kang kaibayo sa politika, sasama ka kung sino nakaupo. Para makinabang ka. Ngayon, kung halimbawa, ginawa ni Dilima yun. Katulad nito, ginagawa ngayon ni Guarin. Ito, simpleng pagbalimbing ito. Sipin mo, ang binabanatan mo yung nagsasabi ng totoo. Basahin natin, bago natin sabihin yung iba. Sabi niya,
binigyan lang madalas ng plataforma ng ABS-CBN para magsalita sa mga bagay na hindi naman naiintindihan sa kabuuan. Ba, parang, hindi ba, doktor ba si Guarin? Doktor, di ba? Si Garin. Oh, doktor din to si Liatchon. Oh, parang abogado. Di ba? Isa lang pinag-aralan yan eh. Paano mong memenosin yung isa lang ang pinag-aralan nyo? Sige nga, kumbaga, sa isang swimming pool lang kayo lumangoy niyan eh, kung pareho kayong doktor eh. Di ba? Paano mo sasabihin yun? Na mas may alam ka, ba't scientist ka ba? Oh. Ngayon, he was in the best position. Siya raw eh, nasa posisyon sana itong si Liatchon para kontrahin yung mga desisyon. Ano? Hindi nga pinapakinggan. Advisor nga lang eh. Sana man lang kung siya vice chairman, di ba? May masasabi ka. Hindi. Advisor lang. Mag-a-advise lang. Ano pakikinggan sa kanya? Kinukwento na nga niya eh. Nakipag-usap sila, nagkaroon ng komperensya mga doktor doon sa Cebu, kasama si Duque. Oh, hindi pinagsasalita lahat. Yun nga, diferensya kay Duque, di ba? Kaya nga, sabit-sabit eh. Yun ang isang dahilan eh. Hindi lang sa sinabi ni Liatchon, sa lahat ng corruption. Kaya sabit-sabit. Yung corruption issue labang kay Duque. Oh, walang pwede magsalita. Ilan na ba tinanggal sa DOH? Sige nga. Di ba marami na? Bago itong si Liatchon, may mga tinanggal sa DOH, di ba, na nagsalita? Oh, ayun ito. Ibig sabihin, yari na ang komida China. Ano itong sinasabi ni Garin? Aba, personal ito. Kung paanong yung itinatanong sa ABS-CBN na tungkol sa na walang kaugnayan sa paglabag sa prangkisa. Yung pamamaraan ng pagtanong, puro yung mga issue na ginagamit laban sa ABS-CBN, 99.9% ron, puro personal nila, di ba? Kaya kuha niya, ganito, ginawa ng ABS-CBN kaya hindi dapat mabigyan ng franchise. Di ba katarantaduhan? Ganon din ito, mga kaibigan. Oh. Yan, sabi niya, ba't di raw ginawa? Bakit daw sa media at sa social media pa rin naglabas ng opinyon? All for show ba ito to get followers and supporters? Kita mo lintik ang pagsisip-sip dito. Nigarin, mga kaibigan. At para daw kay Liatchon, shut up na. Tumulong na lang. Yan. Kung nasa posisyon ka na, pero ang nagawa mo lang ay dumada at mag-post sa online, marahil hindi mo ginagawa talaga trabaho mo. Oh. Paano kung hindi ka pinakikinggan? Sige nga, Garin. Nasa pandemic tayo, sabi niya, ba maganda no? Yun ang laging sangkalan eh. Sa akin doon sa istasyon, ito rin sangkalan eh. Pandemic ngayon eh, dapat nagkakaisa. Bakit? Sino ba humahati? Di ba ang gumagawa ng paghahati-hati, ang unang kumakalaban doon sa kanilang ginagawa, itong mga opisyal din ng pamahalaan. Halimbawa tayo, saksi kayo, nananawagan tayo, di ba? Magkaisa ka tayo. Sino hindi nagkakaisa? Sila. Sila yung sintonadong orkestre. Bakit hindi? Sino unang lumalabag sa ipinatutupad nila? Di ba sila rin? Iba-iba ang sinasabi nila, lahat sila nagsasalita. Bakit ngayon si Liatchon lang nagsasalita? Pagka papure, lahat sila nagsasalita. Ito, dinidepensahan niya. Bakit?
Bakit ito gagawin ni Garin? Wala na eh. Itong sinabi ni Liatchon, marami na ngayon na nag-iisip. Katulad ng sinasabi natin, sa mga pag-uusap, mga pagsasalita, ang lagi nating pagbabasihan, yung credibility. Kung na kanino, yung credibility sa pagsasalita, doon muna tayo. Katulad niyan, i-deny nila, kamukha ni Garin. Nasaan panig ka? Nasa panig ka nung mga sinungaling. Bakit? Kasi yung sinasabi mo, hindi rin tumutugma yan sa reality. Unang-una, yung magkaisang sinasabi mo, yan ba mga nasa gobyerno nagkaisa? Ito ba ang paglabas ni Liatchon? First time ito? Hindi. Pero bakit nayanig sila? Devastating ito. Ang katumbas na sinasabi ni Liatchon, walang ginagawa kayo. Wala kayong sense of urgency. Alam na ninyong napakamapanganib. Hindi pa walang sense of priority, di ba? Hindi nagpapahalaga doon sa panganib. Pero wala naman silang, dahil sa walang ginagawa, mga kaibigan, ang tanong, nasaan ang pera? Yan. Kaya, wasak na wasak eh. Kaya nangangailangan sila ng aso eh. Na sa palagay nila, kapag nagsalita, may credibility. Kahit na anong credibility mo, pag nasa mali ka, mawawasak, masasayang ang ipinundar mong credibility. Pag ikaw ay nanindigan sa mali, iyan ang tandaan ninyo. Ikaw ba nagpundar ka? Sabi ko nga sa inyo, ang credibility, sabi nga, earned yan, earned. Ibig sabihin, pinundar mo yan eh. Hindi yan basta-basta na nagsalita ka ngayon sa social media, credible ka na. Kita ninyo yung mga nasa media, matagal ang panahon. Matagal ang panahon ginugugol niyan. Bakit? Sinisiguro niya na yung direksyon niya tama. Tapos bigla mong sisirain ang credibility mo. Bakit? May kapalit yan eh. Di ba may kaso nga si Garin? Itong ginagawa niya ngayon, siniservisyohan niya mga walang ya. Yung hindi mga makapagpaliwanag ng pera. At ni walang maipaliwanag, ano ba ginawa niyo bukod sa magbilang ng nagkakasakit, ng gumagaling, at nang namatay? Ano accomplishment niyo doon? Pwede rin kunin ng tao yung report na yun kung pupunta sa ospital. Pinagsama-sama nyo lang yun eh. Yung ginawa para hindi lumala.